Ayan, so welcome back po no dito sa Doy TV Sports. Ayan, tayo po'y muling nagbabalik. Ayan, dahil matagal po tayong nawala, ano? Matagal po tayong walang komentaryo. At alam naman natin, marami na pong naganap, ano po, sa ilang linggo, ano po, or buwan. Simula po nang tayo ay pansamantalang tumigil, ano, sa ating pagbablog. Ayan, kasi nga po, sobrang busy po, no? Ano po yung pinagkakabalahan natin? Well, malalaman nyo rin ba? So, yun nga po, napapansin nyo, yung ating monitor lumiit, ano po. Pero yung office po natin, or ito pong ating studio, still remains, ano po, no? At yun nga, ang ating mga tinapik, of course, tinawid lang po natin yung ating Gilas Pilipinas updates. Ayan, dahil passion po talaga po natin ang basketball. At of course, pag sinabing basketball po, dapat talaga subaybayan natin ang ating national basketball team. At yan po, ang ating Gilas Pilipinas. Ayan. At matagumpay po, no? Ang ating naging kampanya sa Asian Games, no, na ating tinalakay. At kahit nga po nung ako'y nasa Pilipinas, tinuloy po natin ang ating pagbablog at pagbibigay po ng komentaryo, ano po, at congratulate sa ating Gilas Pilipinas. Ayan. At of course, may mga competition po, no, ang lalahukan ng ating Gilas, at yan po ang ating babantayan, ano po. Ngayon nga po, ako po'y pasensya na po at wala po tayong mga updates, no? Patungkol sa mga kaganapan sa PBA, ano po? Kung saan naglaro na yung ating mga draft picks, no? At iba pa pong mga updates. Dahil, to be honest po talaga, hindi po ako nakakanood po talaga ng PBA. Kaya, hindi po ako makapagbigay ng ilang komento, ano po? So, yun po ang ating inaayos, no? Sa ngayon, para po masubaybayan natin at makapagbigay po tayo ng mga komentaryo. Yun po. At ang atin lamang po na susubaybayan ngayon, no, na gusto po nating itapik, no, kahit sandali lang, dito po sa ating comeback episode. Ayan, comeback episode. So, yun nga po, ang gusto ko lang pag-usapan is yung Golden State Warriors. Ayan, link pa rin po yan sa NBA. Well, Golden State Warriors, siguro I will declare, no, na Golden State Warriors channel na rin ito. Kasi nga, Golden State Warriors po ang ating focus, kasi siya po ang ating favorite team, no? Di naman po tayo bandwagon dahil syempre kilala po natin ang Golden State Warriors ever since, no? Na tayo po yung naging fan ng basketball, no? Noong time po, of course, neto nila Mitch Richmond, kilala na po natin ang Golden State noon, bagamat, of course, sumikat sila. Ito pong era, no? Nila Steph Curry, no? Klay Thompson, and of course, ito pong si Draymond Green. Okay, ano pong gusto kong talakayin tungkol dyan, no? Mabilisan lang. Ito pong kasalukuyang setup nila. Kasi nga po, nagsabi na nga pong ilan sa mga magagaling na NBA players, turned analyst, no? At sabi nga nila, hindi daw competitive or hindi daw playoff team ang Golden State Warriors. Well, kung titignan nyo po ang kanilang performance, hindi naman po talaga, I agree with them, So, kailangan talaga nila ng mga major changes po talaga. Trades po ang ibig kong sabihin, no? Bakit? Para po mag-giveaway po, no, sa mga youngsters nila, katulad po ni Jonathan Kuminga at ito pong si Moses Moody, no? At ito nga pong si Moses Moody nagpapakita talaga ng kanyang potensyal, no? Kung maaalala nyo po si Allan Houston, ganyan po ang galawan ng batang ito at consistent, no? At yung kanila pong rookie na si Podziemski, no? Kailangan lang po ng time. Well, magiging magandang po yan, backup po yan for Steph Curry. At ano na po ba ang plans for Chris Paul, no? Well, ang mga suggestions po natin is hindi po nalalayo sa mga nagsisirculate, no? Na they has to trade, no? Ito po ang una kong babanggitin. Siguro si Andrew Wiggins i-trade na po natin, no? Ako po sa Golden State. Kasi nga po, yun nga, sinasabi ko na para siyang upgraded version po ni yung dati nilang player ni Harrison Barnes, no? Para siyang upgraded, lang, kung kailan siya umiscore,
Hindi naman po pwede yung gano'n. Kung kailan siya may magandang laro, doon mananalo ang Golden State. Kailangan po ng consistent scoring, no? Yan po yung nangyari noon, na piniredict ko po noon na ilaland po nila dyan si Kevin Durant. Kasi po, mga the likes of him yung kailangan ng Golden State, yung consistent scorer. Kasi nga po, noon pa, nabasa na po nila yung small ball lineup na yan. Kumbaga, hindi na po talaga applicable yan sa ngayon dahil naglalakihan na po. Pero yun nyo, hindi makarebounds. Tapos dyan tayo inaatake ng mga kalaban dahil nga maliit yung team natin di ba? So yun po ilan sa mga kailangan gawin na nila, no? Although, great pick-up po yung nangyari dito kay Dario Saric. Kaya nga po ginawa na siyang first 5, no? Dapat lang at abangan po natin ang magiging salary niyan. So, in connection nga po doon sa sinasabi ko na kailangan na pong mai-trade si Andrew Wiggins, may mga trade proposals na po na kailangan daw pong pakawalan. Ito pong si din, kasama niya na maipapackage ay ito pong si Jonathan Kuminga, no? Well, kung kailangan talaga, no choice. Kasi nga po, yung lineup na yun, hindi po pwede na first 5 mo ganyan tapos yung second mo lang sila Moody. Hindi, alam ko marami pa pong mapipisil kay Moses Moody, no? So, nakikita natin na reliable player siya. So, yun nga po, i-trade na po. Ito pong si Andrew Wiggins at ito pong si Chris Paul din, no? Kasi nga, for sure, marami pong kukuha dahil po sa kontrata niya, hindi po guaranteed, no? Tapos, tawag dito, napakarami na po nilang point guard. Pero yun si Corey Joseph, hindi ko nakita naglaro yan No, siguro naglaro siya, di ko na napanood. Pero what for? You keep on taking players, di mo naman palalaruin. Di ba? Para pong sayang lang yan Sayang lang yan sa roster spot. Tapos kukuha ka, forward na naman, kukuha ka, guard na naman. So, it doesn't make sense, no? So, yun po ang akin nakikita sa Golden State Warriors. Kapag na-trade na po nila si Wiggins, no? Magkakaroon na po ng chance, no? Ng mas malawak na playing time si Moody, no? At kung kasama po sa package si Kuminga, well, let's see what happens, Pero para sa akin, kung mapapackage na yung dalawa, si Chris Paul at si Andrew Wiggins, the better, no? Pero dapat nakasecure sila ng consistent, Kahit rebounder lang, di naman natin kailangan ng mala Joel Embiid, di ba? Pero who knows, di ba? Baka mga ganyang caliber din na makuha. Pero, di ba? Yan po. Kasi po, asset po. No? Pagkakuha natin, strategic asset po talaga. Ito pong si Chris Paul. Yan po isa sa mga main reasons. Hindi lang po para mag-develop siya ng players. No? Si Chris Paul, kaya nga po siya kinuha dyan, para na rin po sa salary cap po nila. No? Dahil nga po, hindi naging effective po yung kanilang future player na si Jordan Poole nagiging redundancy po din yung mga positioning ng Golden State Warriors. So yan po yung mga kailangan i-trim kung ano po mangyayari kasi nakalink din dyan po ang magiging decision nila for Klay Thompson so mag-aantay na lang din po tayo ng magandang laro niya para manalo so sayang naman po yung efforts ni Steph Curry so yun po yung mga dapat nang gawing desisyon ng Golden State Warriors para po sila po ay maging or manatiling playoff contender. Ayan. So yun lamang po ating topic sa ngayon about Golden State Warriors at yun nga po at tayo po muli ay nag-aanunsyo ng pagbabalik po dito dahil nakita po natin ang viewership. Of course, bumaba ang ating subscription po, Dahil nga po alam ko, nandyan po kayo po yung nag-subscribe para po sa mga ganitong klase ng contents, and commentaries. At of course, we're working for something, we will reveal in the future. So, yun lamang po, ang ating update, ang ating pong topic sa ngayon. At magkita-kita po tayo sa mga susunod na content, boxing, basketball, at iba pa. Dito lamang po sa Doy TV Sports. At muli, maraming salamat po sa mga sumusuporta at ngayon po ay nanonood muli. At yun lamang po sa ngayon at magandang araw po sa inyong lahat sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.